Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga sandaling tila tahimik ang isang bansa, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Madalas ito ay senyales ng pagod. Pagod sa politika, pagod sa pangako, pagod sa paulit-ulit na kwento ng kapangyarihan at pananagutan. At sa gitna ng katahimikang ito, may isang tanong na hindi tuluyang nawawala, kahit walang formal na kaso, kahit walang pirmadong dokumento sa Kongreso. Isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isipan ng marami. Maaari bang ma-impeach si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Hindi ito simpleng tanong ng batas. Hindi rin ito basta usapin ng opinyon. Ito ay tanong ng alaala, ng kasaysayan, ng pananagutan at ng kakayahan ng demokrasya ng Pilipinas na panagutin ang pinakamakapangyarihang posisyon sa bansa. Ang impeachment ay madalas tingnan bilang isang legal na proseso, ngunit sa Pilipinas, ito ay mas malalim kaysa doon. Isa itong salamin ng lakas o kahinaan ng mga institusyon at ng tapang o pag-urong ng sambayanan. Sa teorya, ang impeachment ang huling sandata ng demokrasya laban sa abuso ng kapangyarihan. Ito ang mekanismong nakalaan kapag ang Pangulo o mataas na opisyal ay hindi na kayang pigilan ng ordinaryong batas. Nakasulat ito sa konstitusyon bilang proteksyon ng bayan laban sa diktadura at katiwalian. Ngunit sa aktwal na karanasan ng Pilipinas, ang impeachment ay bihirang maging purong paghahanap ng katotohanan. Madalas ito ay nagiging larangan ng politika, ng bilang, ng alyansa, at ng interes. Hindi sapat na may galit ang publiko, hindi sapat na may ingay sa lansangan o sa social media. Sa impeachment, kailangan ng numero sa Kongreso, numero sa Senado. At dito nagsisimulang maging malinaw ang isang masakit na katotohanan. Sa Pilipinas, ang impeachment ay hindi unang gumagalaw dahil sa hustisya, kundi dahil sa politikal na pagkakataon. Sa ganitong konteksto, pumasok ang usapin tungkol kay Bongbong Marcos. Ang kanyang pag-upo bilang Pangulo ay hindi lamang panalo ng isang kandidato, kundi pagbabalik ng isang apelyidong matagal nang nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Para sa ilan, ito ay simbolo ng nostalgia at kaayusan. Para sa iba, ito ay muling pagbubukas ng sugat na hindi pa kailanman tuluyang naghihilom. Hindi maihihiwalay ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pamana ng martial law. Hindi niya ito dineklara. Hindi siya ang pumirma sa mga utos. Ngunit siya ay anak ng diktador. At sa mata ng maraming Pilipino, siya rin ang tagapagmana ng impluensya, yaman at naratibo ng panahong iyon. Ang kawalan ng malinaw at direktang pag-ako ng pananagutan, ang pag-iwas sa ganap na pagkilala sa bigat ng mga paglabag sa karapatang pantao, at ang tila pag-minimize sa mga naranasan ng mga biktima ay nagiging sentro ng galit at pagkadismaya. Para sa mga biktima ng martial law at kanilang pamilya, ang usapin ay hindi legal, kundi moral. Para sa kanila, ang katahimikan ay parang ikalawang pananakit. Ngunit ang impeachment ay hindi gumagalaw sa moralidad. Gumagalaw ito sa ebidensya, sa kasalukuyang aksyon at sa malinaw na paglabag sa konstitusyon habang nasa pwesto ang isang opisyal. At dito nagsisimula ang banggaan ng dalawang mundo. Ang mundo ng alaala at ang mundo ng batas. Isa sa pinakamabigat na multong patuloy na sumusunod sa pamilyang Marcos ay ang issue ng ill-gotten wealth. Sa loob ng maraming dekada, may mga kasong napatunayan, may mga yaman na nabawi, at may mga desisyong pinal na kinilala ng korte. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Bahagi ito ng record ng kasaysayan at batas. Ngunit sa usapin ng impeachment, ang tanong ay mas makitid at mas teknikal. May direktang pananagutan ba si Bongbong Marcos bilang Pangulo batay sa kanyang mga aksyon habang siya ay nanunungkulan? Dito madalas nauudlot ang diskurso, hindi dahil walang kasaysayan ng abuso, kundi dahil ang impeachment ay hindi idinisenyo para parusahan ang mga kasalanan ng nakaraan na hindi direktang konektado sa kasalukuyang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakakaramdam ng pagkadismaya. Dahil may mga kasalanang malinaw sa konsensya ng bayan, ngunit hindi sapat sa mata ng proseso. Isa pang madalas ibinabato laban kay Bongbong Marcos ay ang kanyang tax case noong siya ay nasa lokal na posisyon pa. May hatol, may multa, at may pagkukulang sa pag-file ng income tax returns sa ilang taon. Legal itong usapin na matagal nang tinalakay at ginamit bilang sandata sa politika.
Ngunit sa konteksto ng impeachment, ang tanong ay hindi kung nagkamali siya noon, kundi kung ang pagkakamaling iyon ay sapat para patalsikin siya ngayon bilang Pangulo. Ang impeachment ay hindi mekanismo ng retroactive punishment. Hindi ito idinisenyo para balikan ang lahat ng pagkukulang ng isang tao bago siya naupo sa pwesto, maliban na lamang kung may malinaw na panlilinlang o patuloy na paglabag na may direktang epekto sa kanyang kasalukuyang pamumuno. At sa puntong ito, nagiging malinaw kung bakit maraming galit ang hindi nakakahanap ng legal na daan. Mayroon ding mas tahimik ngunit mas mapanganib na usapin, ang historical revisionism. Ang pagbaluktot o pagre-reframe ng kasaysayan, lalo na ng martial law, ay itinuturing ng maraming historians bilang seryosong banta sa kolektibong alaala ng bansa. Ang pagpapakita ng diktadura bilang golden era, ang pagbawas sa bigat ng human rights violations, at ang pagkalimot sa mga biktima ay nagdudulot ng malalim na sugat sa lipunan. Ngunit sa mata ng batas, ang maling interpretasyon ng kasaysayan ay hindi malinaw na impeachable offense. Walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing krimen ang pagsisinungaling sa naratibo ng nakaraan, kahit pa ito ay moral na kahihiyan. Sa usapin naman ng foreign policy, lalo na sa relasyon ng Pilipinas sa China at sa West Philippine Sea, may mga kritisismong ibinabato laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Para sa ilan, ito ay tanda ng kahinaan. Para sa iba, ito ay estratehiya at pragmatismo. Ngunit muli, ang foreign policy ay prerogative ng Pangulo at maaari lamang maging batayan ng impeachment kung may malinaw na treason o pagsuko ng soberanya. Hanggang sa ngayon, kahit may kontrobersya, wala pang sapat na ebidensya na umabot sa ganitong antas. Sa huli, bumabalik tayo sa isang hindi komportabling katotohanan. Sa Pilipinas, ang impeachment ay laro ng numero. Kailangan ng supermajority. Kailangan ng basbas ng mga kaalyado. Kailangan ng bitak sa loob ng kapangyarihan. At sa kasalukuyang balanse ng politika, malinaw na kontrolado ng administrasyon ang mga institusyong dapat sanay magsilbing preno nito. Dito pumapasok ang tinatawag na impeachment fatigue. Pagod na ang bayan. Pagod sa walang katapusang bangayan, sa sigawan ng kulay at kampo sa mga isyong parang paulit-ulit lang ang script. Marami na ang hindi na nagtatanong kung dapat bang ma-impeach ang Pangulo. Ang tanong na lang ng ilan ay kung may magbabago ba talaga kahit mangyari ito. At ito ang pinakamapanganib na anyo ng katahimikan, ang katahimikan ng kawalang pag-asa. Kapag ang bayan ay tumigil na sa paniniwalang may saysay ang pananagutan, doon tunay na humihina ang demokrasya. Sa kasalukuyan, walang aktibong impeachment case na may sapat na lakas upang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ang kawalan ng kaso ay hindi nangangahulugang kawalan ng tanong. Hindi rin ito nangangahulugang tahimik na pagsang-ayon. Sa isang demokrasya, ang kasaysayan ay hindi agad humuhusga, ngunit hindi rin ito nakakalimot. Maaaring hindi korte ang maghatol, maaaring hindi kongreso. Sa huli, ang hahatol ay ang kolektibong alaala ng bayan at ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dahil ang tunay na impeachment ay hindi laging nagaganap sa Senado. Minsan, ito ay nagaganap sa konsensya ng isang bansa. At ang tanong na maiiwan sa atin ay hindi kung kailan mai-impeach ang isang Pangulo, kundi kung natuto na ba talaga tayo bilang bayan o inuulit lang natin ang parehong kwento, ibang mukha, parehong kapangyarihan.